massage, and then based on historical accounts, based on evidences na lumalabas na nagsimula yung massage sometime doon sa India, that was 3,000 years ago, through what they call as the Ayurvedic medicine. Ayurvedic medicine came from India, and then ito ay paraan ng panggagamot, no? Panggagamot po ng ating mga kaibigan na sa India, that was 3,000 years ago. Sumunod, China, na kung saan ay napag-alaman din na ang China mayroon silang tinatawag na traditional Chinese medicine or the TCM. No, TCM, yan, sumulat. Traditional Chinese medicine or TCM, and that has been there also for several thousands of years. So, ang TCM, ang traditional Chinese medicine, meron din siyang component ng healing sa pamamagitan ng pagmamasahe. Yan. Sumunod naman, yan, ang Japan. No? Japan is known for what? Japanese shiatsu or shatsu. Shatsu is literally, it means finger pressure. No? Shi meaning finger, atsu meaning pressure. So finger pressure, pinagtugtong yung dalawa, kaya yun ay finger pressure. Ang sumunod naman ay yung Greece. Sa Greece naman ay sila yung nagpasikat nung sa pamamagitan ni Hippocrates. Okay? So mga nursing students, alam nila yon. Sa mga doktor, mga medical students, alam nila yon. Hippocrates is the father of modern medicine. Okay. And Hippocrates, as a Greek physician, sabi niya, ang panggagamot ay kaakibat ng panggagamot ay ang pagmamasahe. Yan. Okay. Sa modern era naman, pag sinabi natin modern era, nung panahon yung early this century, ang isang kilalang prominent na individual na nagpasikat ng masahe ay ang mama na ang pangalan niya ay si Per Henrik-Ling. No? So ito yung si Per Henrik-Ling. Per Henrik-Ling is a Swedish physiologist and gymnastic instructor. Okay, now, ano yung ginawa ni Per Henrik-Ling? Sabi ni Per Henrik-Ling, kapag kayo sa mga estudyante niya ng gymnastics, kapag kayo ay nag-perform sa inyong sport na gymnastics, siyempre sumasakit yung inyong katawan. Sabi niya, ito yung gawin nyo. No? So, nagturo siya, no? Tinuro niya, nagbigay siya ng mga pangalan, no? Sa mga massage stroke. Di ba kahapon yung ginawa natin? Ano yung unang stroke na tinuro ko sa inyo? F, yung Raj. Yan. Ang F Raj is a form of long, broad strokes. So pag mahaba yung hagod, ang tawag doon na ay F Raj. Okay? Sino nagpasimuno doon? Si Per Henrik-Ling. Sabi niya, okay, ang hagod na pahaba, ang tawag dyan ay F Raj. Okay. Ngayon, ang isa pang term na pinasimula ni Per Henrik-Ling ay yung salitang Petrisage. Yan. Pag sinabing Petrisage, according to Per Henrik-Ling, it means mayroong lifting and squeezing of muscles. Yun yung ginawa natin kahapon, di ba? Nilift yung muscle, and then in-squeeze yung, piniga yung muscle, and then binalik yung muscle. Ganun yun, no? Lifting and squeezing. Efloras, long strokes. Petrisage, may lifting, mayroong squeezing. Yan. Okay. So, these are some of the na names na inimbento ni Per Henrik-Ling. Okay, ngayon, sino yung kapartner pa niya? Meron siyang kasamang isa, no? Ang kanyang pangalan ay si Dr. Johann Mesger. Okay? Kay Johann Mesger pala yung pangalan. I'm sorry, no? Nabaliktad na sa kanyang libingan si Johann Mesger yung nagbigay ng Efloras, Petrisage, and Taputmet na term
Pero si Per Henry Clean, siya ang nagsimulang gumamit ng massage para ibsan yung nararamdaman ng kanyang estudyante kapag sila ay nasasaktan. Ayan. So, na-mix up lang tayo ng konti. Okay? So, remember the name? Johann Mescher. Isa siyang physician at siya ay isang Dutch citizen. Klaro? Okay. So, yun. Ngayon, tutungo naman tayo sa pinaka-latest. Yan. Okay. Yung mga topic na ito, whether you like it or not, lumalabas sa exam ng DOH. Kasi ito yung mga basic na information na dapat malaman ng mga nagmamasahe. Okay. The first one is 1975. Sinong presidente noong 1975? Kung maalala nyo. I'm sure hindi pa naman kayo pinapakanak noon. Si Ferdinand Edralin Marcos, no? Senior. Hindi yung Marcos ngayon, si senior na Marcos. Okay, ano yung ginawa niya? Siya ay naglagda ng PD 856. Ito tandaan niyo lagi to. Also known as the Code of Sanitation of the Philippines. Okay, pero kasi ang Code of Sanitation, marami yan, no? May mga yan. Mayroong mga ano yan, no? Mayroong about the building code, about the water code, yung gano'n, marami yon. Pero pagdating doon sa section 13, ito yung about the massage. No, ibig sabihin nun, sinama na ni Pangulong Marcos, ni late President Pangulong Marcos, yung pagmamasahe doon sa Presidential Decree A56. Anong chapter? Anong chapter siya? Fatima 1. Chapter ito, no? 13. Chapter 13. Okay? So, it's about massage at sauna bath establishment. Next. Yan. Ang sumunod naman, ang DOH noong 2010, naglabas siya ng AO. Ano ibig sabihin ng AO? AO means Administrative Order. So naglabas ang DOH ng Administrative Order 2010-0034. Ano ang AO 2010-0034? AO 2010-0034 is simply about the what? Implementing rules and regulations. So gano'n kasi yan eh. Pag may batas, mayroong tinatawag na implementing rules and regulations. Siya yung nagbibigay ng specific na guidelines doon sa batas. No? So ano yung batas na pinag-usapan natin? PDA 56. Kailan siya pinirma ni Pangulong Marcos? 1975. Okay. So ganon, AO 2010-0034, andito na ngayon yung mga kataga na mayroong pag-uusap. Ayun, patungkol doon sa pagkakaroon ng Certificate of Registration. So ito na yung license. No? Pag sinabi natin Certificate of Registration, ito na yung massage license. Sino nag-i-issue ng massage license? DPWH? DOH. Okay? So, ang Department of Health ang nagbibigay ng inyong massage license. Okay. So, ayan, hindi ko na pag-usapan yung effect ng massage, pero i-passing ko lang kasi mahaba bang discussion nito. Okay. Malinaw na tayo doon ha. Pag tinanong kayo about the massage law, ano yung sasabihin nyo? Ano sasabihin nyo? Ano yung batas ng pagmamasahe? PD 856. Okay. Pero pwede ba yung PD 56 lang or specifically on what section? 13. Ano ang pamagat ng section 13? It is
massage and sauna bath establishment. Yun po yun. Pagdating naman sa implementing rules and regulations, sino ang nag-release nun? Department of Health. Siya yung naglabas ng implementing rules and regulations. Ano ang AO na ginawa ng DOH para i-implement yung PD 56? AO? Yes, 2010-0034. Ayun yun ha. Kaya, saan matagpuan yung license ng massage? Sa AO 2010-0034, particularly, I think doon sa Section 5 ng AO na yon. Okay, so ibig sabihin nun, malinaw na andoon, nakalagay doon sa batas ng ating bansa, ng ating pamahalaan, regarding sa massage, and then mayroon din doon, according to the DOH implementing rules and regulations, na ang bawat nagmamasahe ayon sa AO 2010-0034 ay kinakailangan mayroong massage license. Anyone who practices massage as a profession in the Philippines must possess a valid certificate of registration. Ganon po yun. Kaya sa ngayon, kasi under training kayo, kung basihan natin yung DOH, yung PD 56, kayo ay authorized na mag-practice ng massage because you are under training ng isang accredited DOH institution. Klaro yon? No? So kami ay binigyan ng DOH ng authority para mag-conduct ng training on behalf of the Department of Health. Kaya pagka tinanong kayo, eventually, yun yung power ng inyong certificate. No? Kasi pag pumunta dito yung si municipal inspector, health inspector, yung sanitary inspector, pwede nyo sabihin, Sir, nag-training na po kami. Saan kayo nag-training? Doon po sa institution ay na-credit po ng Department of Health. Okay. Kaya lang, hindi ka pwedeng magsinungal at sabihin nyo, may lisensya na po kami, sir. Kasi wala kayong lisensya. Kanyo? Kaya lang, kung tatawag sa amin siya, kung ibigay yung number ko, sasabihin ko, under training po yan, potential po na magkaroon po ng training yan for the licensure examination. Kasi alam nyo, ang maganda dyan, pagka kahit na isa lang sa inyo ay may license, pwede na ilagay dyan sa labas. No? Licensed massage art therapist is licensed massage, DOH licensed massage therapist. Parang gano'n. Nalito na ako. Ganon. Pwede yung bragging rights. No, ang nagmamasahe dito ay license ng kagawaran ng pangkalusutan. Okay? So that means, pagka dumaan yung mga taga-munisipyo, city, municipal health office, hindi ka naman pamasahe kasi accredited to or train ito ng DOH. Tama nyo? No, so yun yung sinasabi natin na sa English, ang tawag doon ay bragging rights. Okay, so there you are. I will just tackle a little about the effect of massage kasi limited na yung time natin. Ano naman yung effect ng massage? Meron tayong tinatawag na physiological and psychological effect. No? Yun yung effect ng pagmamasahe natin. Okay. May nawala. Okay, so ano yung dalawang effect? When you talk about physiological, direct effect on the body, on the human body. Tama? No? Number one, ano sa tingin nyo? Pagka kayo nagmasahe, ano yung benefit na makukuha ng client? Release niya yung stress. Okay, magfo-fall yan sa psychological. Pero yung physical, ha? Sino na sabi mawawala ang sakit ng katawan? Possible na mawala yung sakit ng katawan. Possible, no? Okay, that's one. Pero the major benefit ng masahe is what? Yes. Enhance. Ano yun? Anong enhance niya? Blood circulation.
Yan, itong tandaan ninyo kasi pagka si client makulit, sabihin nyo, Sir, yung masahe na ito ay nakakatulong upang gumanda ang daloy ng dugo sa inyong katawan. Because, sabi nga ng commercial, nasa dugo lang yan. Yung sakit ng tao has something to do with the blood. Bakit nagkakasakit yung tao? Kasi hindi nakakadaloy ng maayos yung dugo. So, assuming this is the blood vessel, pagka may bara-bara, nakakain ng puro karne, no, yung mahilig sa karne, mahilig sa matatabang pagkain, nagkakaroon ng plaque, nagkakaroon ng mga ano dyan, no, ng mga coagulation. Nagbabara. Pagka nagkaroon ng bara, hindi na makadalo yung nutrients. Pag hindi nakakadalo yung nutrients, walang sustansya yung katawan, mahihina yung selula. The cell will be affected. Pag mahina yung cell, chances are papasok si cancer. Chances are papasok si yung hypertension. Chances are papasok si diabetes. And the moment it penetrates this cell, ano yan, yung tawag yun sa English is replicates. Ano ibig sabihin ng replicate? Nagmo-multiply, dumadami. Yun yung sanhi ng sakit ng tao. Okay. Now, as I said, kapag maganda naman yung daloy ng dugo, because of massage, when we say massage, regular massage, hindi yung once a year na massage, once every 5 years, hindi. Yung massage na every, kung kaya ng budget, every week or every month. Gumaganda yung daloy ng dugo. So this one moves freely, so the nutrients, these nutrients can spread quickly all over the body, and what happens? Yung mga toxins, ano yung toxins? Yung mga lason sa katawan natin na i-eliminate through this flow of the blood. Yan. No, kaya mahalaga yung explain nyo sa client ninyo eh. Kasi si client, pag nalaman nyo, ba't mo alam yan? Eh kasi inaral namin yan, sir. No? That is the ultimate benefit of massage. There are many other benefit in this manual that I have. Makikita natin dito, almost lahat ng organ systems mayroong benefit sa pansahe. Kaya nga, just come to think of it, kung alam niyo yan at tinanong kayo ng client at explain nyo kay client, tuwang-tuwa yung client. Bakit? Kasi marami kayong alam. Okay? That you can easily market your service to your client because sabihin nyo sa client nyo, Sir, ito yung benefit na makukuha ninyo sa aking masahe na gagawin sa inyo. Panyo? Because if the client sees the value for money, no, yung halaga ng pera niya, talagang sulit pala, no? Hindi lang masarap, sulit-sarap. Kung hindi talagang sulit benepisyo ng pangkalusugan, then he or she will have all the reasons to come back to you for similar services. Similar massage. Yan. Bukan nyo? Okay, so we're talking of the, what we call as, what kind of benefit is this? Physiological, physiological because it has something to do with the body. Yung pangalawang benefit na binanggit ko kanina is the, ano yun, kayo pa na nabanggit nun, is the psychological. Ano ibig sabihin ng psychological? Or sometimes, ang tawag ng DOS is, aside from psychological, para siyang after effects, no? Para siyang kumbaga secondary benefit. Ano yung benefit na yon? Yung psychological benefit na yon. Yung sinabi nyo kanina, your client feel relaxed, rejuvenated, reinvigorated, lahat na yon. Feel good, sarap ng pakiramdam, no? This explains the reason why some people became addicted to massage. Na-addict na sa massage. Bakit? Kasi ang sarap ng feeling.
Kayo nagpapamasahe ba kayo? Di ba ang sarap nung pagka magaling yung nagmamasahe? Wow! Yung kahapon, kinento ko nga sa kanila eh. Sabi ko, mayroong isang tao na gusto naman pakamatay. Nakita nung therapist, napadaan siya. Sabi, anong gagawin mo? Papakamatay na ako. Bakit? Kasi sawang-sawa na ako sa buhay. Anong sabi nung therapist? Sir, pwede ba bigyan mo lang ako ng isang oras? Akong bahala sa'yo. Hindi lang kita sisingilin, bigyan lang kita ng massage. Oh, pumayag yung tao. Eh magaling yung talagang life and death na yun eh. No? Ikakamatay niya yun pagka hindi maganda yung masahe eh. Eh ang sarap ng masahe. Wow! Sabi nung mama, naku, alam mo, masarap pa na mabuhay. Yun. Kaya ang tao, minsan addict na sa massage because ang sarap ng feeling kapag nakaramdam ng pagmamasahe. Lalo tigit, yung nagmamasahe ay mayroong punong-puno ng ano to? TLC. No? Hindi Tender Loving Commission. Kasi may estudyante ako sa Manila, narinig yung David Salon. Yung David Salon sa Manila, kilala yan siya kay saan, sa mga SM, mga ganon. May estudyante ako, tinanong ko sa klase, kasi nagpa-training sila sa license. Meron sila noon, mga 30. Nung tinanong ko, ano ibig sabihin ng TLC? Taas yung kamay ng isa. Sir, ako sir. Sige, ikaw, sige, anong ibig sabihin ng TLC? Sabi niya, Sir, Tender Loving Commission. Bagsak. Laglag ako sa kinupuan ko. Sabi ko, no, hindi ang commission. Tender Loving Care. Ay, di ba? Kaya yun yung nabanggit ko rin, sabi ko, kapag kayo ay malaki pala dyan ako. Ngayon ko lang napansin. Dapat ganun pala ako mupo. Ganun. Pagka ang inyong hanap sa, kung kayo pumasok sa massage because you want to just earn money, kapatid, mali ang pinasukan mo. Mali. Kasi kung pera ang hanap mo, mapapariwara ang buhay mo. Bakit? Kasi malaki ang tukso. Malaki ang tukso. Sa totoo lang, prangkana tayo. Di ba? Alam naman natin uso yung extra service. Eh minsan niya pagka maraming pera, di ba? Ganon. Pinakitaan ka. Hindi mo alam. Yung pala pinabit-bit lang sa kanyang pera, pero ikaw naman akala mo sa kanyang pera. Tulo agad laway mo, ang dami yung pera. Mali yun. Kaya nga itong sinasabi ko, ako sa personal encounter ko, with all the many years I have experience in the industry, marami akong kilala. Alam nyo, kapag inayos yung pagmamasahe ninyo, nag-build kayo ng magandang relationship sa client ninyo, hindi nyo alam, naging friendship nyo, maaari ng malalaking kumpanya. At makapag-tie up yan sa'yo or mamumuhunan yan, tutulungan ka. Meron akong kilala sa Subic, estudyante ko. Dati, yung alin na ito, yung babae na ito, nag-ano lang siya, home service ng pedicure, manicure. Pedicure, manicure lang. Eh nagkataon meron siya naging client na investor. Suki niya. Talagang ginalingan niya. Tapos, nung habang tumatagal, lalo nakita ng tao na to na mapagkatiwalaan yung kanyang manicurista. Alam mo, dumating yung araw, to make the long story short, yung manicurista yan, naging may-ari na ng isang malaking hotel sa loob ng Subic. Kaya nagulat ako, ma'am, kayo may-ari nito? Oo. Nagsimula lang ako sa pag-home service ng aking pedicure tsaka manicure. Bakit? Kasi nag-establish siya ng relationship na maganda sa tao. Yung tao na yun nagkataon na malaking foreign investor pala siya. At napag-alaman na ang tao na mapagkatiwalaan siya sa pera. Ito na lang, isa na lang huli. Gusto ko i-share sa inyo. Totoong nangyari ito ha. Okay. Mayroon ito kwento ng isang spa owner. Kwento niya, mayroon siyang therapist.
alam niyo sa Ortigas, sino nakapunta ng Ortigas sa Manila? Doon ka ba nagtatrabaho dati sa Ortigas? Madaanan ko lang sir sa SM Las Piñas kasi. Okay. Oo, sa SM Las Peñas, sa EDSA, no? Okay. Sa may South Mall. Okay, South Mall. Doon ko na-assign na time tapos naging Santa Lucia, Ortigas. Okay. Nasa doon na area. Itong ano na to, itong spa owner na to, mayroon siyang therapist. Ito totoong nangyari sa buhay ah. May isang therapist na ganito. Yung Ortigas area, andyan yung mga malalaking bangko eh. ABB, yung Asian Development Bank, yung mga ganon. Puro mga empleyado dyan, karamihan niya mga foreign germs. No? Mga foreign germs. Mga foreigner. Okay. Ngayon, mayroong spa malapit doon sa ADB. Ngayon, ito nang masaya. May isang therapist, antayin ko na lang kayo. May isang therapist na nagkataon yung foreigner, yun yung minasay niya yung foreigner. Eto ngayon. Hindi ko lang paano nangyari. Basta ang sabi nung may-ari, yung therapist na yan, sinubukan nung foreigner na bigyan ng pera para gawin yung ES. Okay? Alam mo, kinanggihan ng therapist. Sabi niya, hindi ko tatanggapin yan. Maliit lang yan. Hindi naman. Sabi niya, hindi ko tatanggapin yan. Hindi ko yan ginagawa. So, ang ginawa ng foreigner, nagdagdag siya. Naglabas na siya ng dollars. Sabi niya, oh, meron akong 100 US. Magkano yung 100 US? Ano? 100 times, di ba 70 na ngayon ang $1? Something? Oh, ang laki nun. Anong ginawa ng therapist? Tinanggihan pa rin. Sir, sorry po. Hindi naman siya nagtagalog. No? Sir, I'm sorry, I will not accept that. And I will not do whatever it is that you want me to do. Beside from the massage work that I do. Tinanggihan. Alam mo, na-intriga yung foreigner. Sabi niya, tanga yata itong babae na to. Biniligan ko na ng malaking pera, hindi matinatanggap. Bakit kaya? No? So, ang ginawa nung foreigner, nag-investigate siya, pinabian niya yung therapist. Sino ba itong therapist na ito? Ba't tinatanggihan niya yung pera, inaalok ko sa kanya? He found out na yung therapist na yun is talagang yung kanyang pagmama sa pamilya niya, yung kanyang gusto lang yung malinis na yung kitaan, yung ganon. Alam nyo, to make the long story short, si foreigner na intriga sa therapist, kinilala niya, hanggang sa dumating araw, niligawan niya, at naging sila. Kinasal sila. No? Why? Where did it all started? It started because the woman refused to receive anything in exchange for sexual pleasure. Tinanggihan niya. Sabi niya, hindi ko magagawa yan. Kaya na-intriga yung foreigner. Sabi niya, believe naman ko sa babae ito. Sa lahat ng mga pinunta kong spa, ito yung tumbang nilang 100 US. Pero because the woman stood by her professionalism as a massage therapist, ang kapalit noon ay naging pangasawa niya yung, would you know, siya pala ay executive officer ng Asian Development Bank. Kaya nga, sabi nung may-ari ng spa, alam mo sir, noong araw hindi namin pinapansin yung therapist na yan. Pero dumating yung araw sir, bumalik siya, may bit-bit na siya ng blue-eyed na foreign germ. Baby! Ang tinanong niya, sino yan? Kanino yan? Sir, anak ko po. Ha? Bakit? Kasi po, napangasawa ko po yung foreign germ. So, parang siya, no? Parang fairy tale, pero totoo nangyari. So what I'm saying here is this. Kapag kayo ay, kasi alam ninyo, sa masahe kasi, very, yung intimacy ng client andun eh. No? Kaya kung marunong kang pagkatiwalaan ka, kasi minsan naghanap na sila ng kausap eh. Ano yung client natin? Di ba sinabi ko sa inyo, pag pumasok yung client sa spa, baka siyang pasas, yun.
Sa dami ng problema sa buhay. Ganun siya. Pero nung namasahe ni Lucy, wow, talagang para sa ubas. Because yan doon yung heart. Kaya, like yung sinasabi sa inyo, you belong to the industry that caters to the heart. If you have the right spirit, the right heart, the right desire, the right motive, you'll go a long, long way. And who knows, you might meet someone who is willing to invest kapag ka napatunayan niya na kayo ay mapagkatiwalaan. Nakuha niyo? No? Kaya, at the end of the day, ang lagi kong sinasabi sa estudyante ko, ganito. Okay? Kung kayo ay pumunta sa massage industry because of money, you went to the wrong place. But if you go to this industry, if you indulge in this industry, if you engage in the industry because you want to help others, and you make good in helping others, money, this one will just come after you. Pera maghabol sa'yo. Kasi mag-word of mouth eh. No? Ganun din naman sa ako, as a client, di ba? Pagka nabalita ako, sino yung pinakamagaling dito sa ano? Sir, ito yung pinakamagaling namin. Talaga, di ba? Gusto mo, sige, pwede ba akong mag-request sa kanya? Ganun yun eh. No? So, ako, ang suggestion ko dito sa inyong spa, kunwari, kasi parang rotation yan eh. First come, first serve. Pag sino una nag-time in, siya yung una makasalang. No? Kung maaga kang pumasok, ikaw yung unang isasalang. Pag huli kang pumasok, ikaw yung huli. Pero kahit nahuli ka, kung ikaw requested, pwede kang mauna. Kasi requested ka eh. That means, personal na galingan yan. Hindi yan sulutan ha, hindi yung siraan mo yung kapwa mo. Sir, huwag mo na muna yan. Hindi naman marunong yan eh. Mas magaling pa ako dyan, sir eh. Walang ganon. Kasi mapatunayan ng client mo yan eh. Malalaman niyo. Akala ko magaling ka. Eh, hindi ka naman marunong. Tinatamaan mo yung buto ko dito sa likod, oh. Kumikisay-kisay na nga kapon. Di ba yung sa'yo kapon? Kumikisay-kisay na kapon. Wala. Sino ba yan sa inyo nagkag? Yes. Wala. Nagalit siya. Oo. Hindi, doon niya lang nilabas, no? Galit niya. Okay, anyway, sabi ko naman, okay, forgiven nyo kasi first day lang naman, di ba? Ganun sa inyo. Hindi naman ako ano ka ba naman, di naman taming ginagawa mo. No, hindi yun eh. Everything has its own beginning. Nagsisimula pa lang kayo. Kaya ako hindi ako kaya ano lang, sige. Marami ako nakikita kapon, mga error. Sige lang, sige lang. Kasi kung puro ka puna, wala na, malilito na yun. Ano ba talagang tama? Oh, ginagawa ko lang, sige. Gawin nyo lang effleurage, petal massage, friction, tapotment, vibration. That's it. Sige lang. Medyo mali yung konti yung forma ng kamay. Sige lang, okay lang yon. Kasi habang tumatagal, na-improve naman yan eh. Di ba? Kayo naman na makakaranas nun eh. Kayo magsasabi, oh, sandali, medyo may kulang yan, medyo mali yan, ganito yan, ganun yan. Kaya, the journey for a better future starts here, in this room. Kung kayo ay mayroon, i-check yung heart ninyo, tama yung puso ninyo, give your best. You take this as a learning opportunity, no? Yung ito na environment na to, parang training ground mo. You are paid for doing training because time comes, say 3 years, 4 years from now, bihasa ka na, then you can put up your own business as well. Ganon. Ha? Walang, ulitin ko, walang, atin-atin lang to ha, yumayaman sa pagmamasahe. Yayaman lang kayo kung magkaroon kayo ng business ng pagmamasahe. Ulitin ko ha, hindi kayo yayaman sa hagod-hagod. Walang yayaman sa hagod-hagod. Pero yung kaalaman ninyo, yung husay ninyo, yung learning experience ninyo, ninunotes nyo lagi, pagdating ng araw, may nagkapitan ng business, may puhunan, maraming nang alam, hindi ka na mahirapan kasi ang dami mong alam eh. You can start open your business. And you learn from the management. Kaya nga, sabi ko nga, nandito kayo, alamin yung tiktik ng business. Huwag kayo yung, empleyado lang po sir eh. Diba? May mga ganun minsan eh. Ma'am, pwede ba ikaw na lang muna dun sa kaha.
Sir, hindi ko nang gagawin, sir. Hindi naman kasama yun sa sweldo ko eh. Tanga. Ay, sorry. Binibigyan ka na ng opportunity na matuto doon. Ayaw mo pa yon? Yes. Nakuha nyo yon? Kasi minsan iba pinibilang agad eh. Gusto niya, may kapalit agad. Sir, magkano ang raise ko dyan? Pagod na ako kabibilang dyan. Hey, hello. Binibigyan ka ng learning opportunity na matuto ka sa kaha. Why not take the opportunity? Kahit na walang bayad, eh, yung natutunan mo, malaking bagay. Pagdating ng araw, matuto ka na, marunong ka na. Inutusan ka pumunta ng BIR, mag-process paper, then sige, gawin mo. Kasi, kung magbi-business ka, dapat alam yung pasikot-sikot ng BIR. Eh, ayaw mo. Ah, wala naman ako. Hindi nga ako binibigyan ng pamasahe. Hello. That's a free opportunity to learn. Sinabihan ka ni madam, o ikaw na lang muna magturo doon sa iba. Eh, ma'am, wala naman ako additional dyan eh. No. That's an opportunity. Because learning could be, mapapast track yung learning yan if you teach others. Tama? Huwag yung sumagot, kumita ka. O, no. Huwag niya yan. Kaya huwag kayong kaya nga kung ako sa inyo, kung ganitong setup, gagrab ko to. No? Kasi alam mo, ako pag inaral mo yung business, malakas ang kapital dito eh. Hindi ka maproblema din sa mga kailangan mong matutunan dito eh. Lahat ng opportunity, nandyan. Kaya kung kahit nasaan ka itapon sa business, buki lang yun. Because number one, may pagtitiwala sa iyo yung management. Pangalawa, this is an opportunity, free opportunity for you to learn a lot of things. Pero importante, tama yung karakter natin. Kasi magaling ka nga, pangit naman ugali mo, mapanira ka sa kapwa, mainggitin ka. Diba? Sip-sip ka. Sisira mo iba para ikaw umangat. Eh hindi rin yun kasi darating ang araw, sisirain ka ng ganyang ugali. Paano yun? Babalik yan sa'yo eh. Nakuha nyo yun? Kaya importante is, dapat ikaw, kasi ito lang akin eh. Alam nyo naman yan, marami mga yumayaman because nagsimulang mahirap pero pinagkatiwala ng may-ari, tapat sa trabaho, hindi nagdanakaw, hindi naninira, nagbibigay ng the best. Mapapansin niya man na yung may-ari yan eh. Binigyan ng opportunity, hindi tinatanggihan. Tilang, wala mo nang huwag mo nang pera-pera, kaya mo lang yan. Pero the trust is something that could never be paid. The confidence that's being given you is something that is priceless. Ganon din sa client natin, di ba? Pag si client nagtiwala information, o may pagkakalat, no? Kasi may minsan, ay saba, ha? At patulang mo. Chinismis na, kabalo ka itong client na ako, kabalo po, wala. Eh, alam nyo, malalaman nila yan eh, na di ba? Nag-squill ka ng information. Kasi, tulad sabi ko nga sa inyo, lahat ng pumapasok dito may problema sa buhay yan. Kaya dapat marunong kang mag-handle ng kanila kasi maglalabas yan ng sama ng loob. No? Maglalabas yan ng kanila mga frustration. So, ibig sabihin, alagaan mo yun kasi pinagkatiwalaan ka dun eh. O may pakakalat, di ba ma'am? Kailangan alagaan mo yan kasi magtiwala yan sa'yo. Kapatid, sabihin ko nga sa inyo, maraming ganun lang. Nagsimula lang sa ganon, maganda yung ugali nila, umangat sa buhay. Yun yung aking Kaya nga, when Ma'am Ann asked me to come over and teach you here, ang sa puso ko is, I will have an opportunity to encourage you, no, kung nandito man kayo, to give your best. Learn as much as you can, give your best. Huwag kayo munang tumingin sa instant benefit. Walang idudulot yung instant benefit. Long term kayo tumingin. Long term relationship, long term benefit. Doon kayo. Kasi mas marami kayong pakinabang na makukuha kapag long term yung relationship. Ganun din sa client ninyo. Nyo? So dito tayo magsisimula, galingan natin, and I hope na hindi nyo sayangin yung opportunity.
Any questions so far? Clarification? Ano? Okay na tayo?